Matapos ang ginawang cyber patrolling sa social media ng National Bureau of Investigation, kagad na nagsagawa ng surveillance ang NBI National Capital Region sa magkahiwalay na lokasyon sa Malabon at Valenzuela City kung saan may nagaganap umanong bentahan ng mga hot meat o mga expired na karne na hindi na nararapat pang bilhin para maging pagkain. Hindi siya fit for human consumption, kaya sinis natin. At all in all, umabot ng 24 tons, ganun karami. At we are assuming na supply ito ng buong Metro Manila. Sa surveillance video na ito ng NBI, makikita ang anilay dugyot na paghawak ng mga tauhan ng warehouse kung saan ibinebenta ang karne. Kita rin sa video na nakapatong lang sa simento ang mga ibebentang karne. Ayon kay NBI NCR Regional Director Attorney Emeterio Dongallo Jr., natuklasan nila na pinaghahalo ang karne ng baboy sa taba ng karneng baka. Yung sinasabing baka, hindi naman pala totoong baka, kundi mga pork diaphragm, frozen yan, na hinahaluan ng taba ng baka para magmukhang baka. So in truth and in fact, hindi siya baka, hindi siya beef, kundi baboy na pinagmukhang baka at binibenta sa presyo ng baboy. Kaya mura, kaya pala mura. Kaugnay nito, pinag-iingat naman ng NBI ang publiko, lalo at may impormasyon sila na may ilan umanong karinderya na dito bumibili ng ilulutong karne bilang paninda. Pag-iimbestiga namin, hindi na ito umaabot sa merkado, sa ordinaryong palengke. Binibili na ito ng mga negosyante, may mga karinderya, especially yung sa pares. Ito yung pinaka-ideal na ginagawang pares. Hindi naman po natin lahat, pero yun ang karaniwan. Tapos, ginagawa pa rin itong burger patty. Bukod dito, pinangangambahan din ng NBI na makaapekto sa mga hog raiser ang iligal na karne. Dapat merong country of origin kasi merong mga bansa na hindi natin pinapapasok yung mga meat products nila because of may mga bacteria na iniiwasan natin makapasok. Example, yung foot and mouth disease, yung avian flu, marami pa, di ba? So, nire-regulate ng Department of Agriculture. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng NBI ang dalawang inarestong suspect na posibleng maharap sa reklamong paglabag sa National Meat Inspection Code. Kinumpiska na rin ng National Meat Inspection Service at lokal na pamahalaan ng mga naturang karne habang nakikipag-ugnayan din ng NBI sa iba pang ahensya ng pamahalaan para malaman kung papaano ito nakapasok sa bansa. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.